Isang napakalaking eskandalo ang nagbabadyang sumabog ngayon sa loob ng palasyo ng Malacanang. Kakaiba pala talaga ang mga nangyayari sa likod ng mga nakasarang pinto, dahil bistado na ang pinakamatinding lihim na matagal na nilang itinatago sa taong bayan. Ayon sa mga sumingaw na impormasyon mula sa mga insiders, may mga nakakagimbal na sikreto na bumabalot sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos. Sinasabing ang mga impormasyong ito ay may kinalaman sa mga palihim na desisyon na direktang umaapekto sa kaban ng bayan at sa mga mahahalagang posisyon sa gobyerno. Galit na galit ang marami nating kababayan dahil pakiramdam nila ay pilit na pinagtatakpan ng administrasyon ang katotohanan. Bakit tila takot ang palasyo na malaman ng publiko ang mga nangyayari? Sino ang mga taong nakikinabang sa mga itinatagong lihim na ito? Hindi papayag ang mga Pilipino na patuloy na maging bulag sa mga tunay na kaganapan sa loob ng gobyerno. Inaasahan ang mas matitinding revelasyon sa mga susunod na araw na tiyak na magpapakaba sa mga opisyal sa matataas na pwesto. Manatiling nakatutok, huwag magpapahuli sa mga nagbabagang balita. Uy, malakas yung mga Alaska yung mama na yan. Malakas mga Alaska sa totoo lang. Sapagat ang mapangunahing may tungkulin para malaman kung ano yung kalagayan ng sino mang Pilipino, ay yung konsulado ng ating bansa sa Czech Republic. Meron naman po yan. At kung may ganyang kontrobersiya, siguro po ang dapat na unang ginawa ng ating Pangulo bago nag-announce ay pina-check niya yung mga detalye sa consulate. Sila yung may diplomatic relations at sila yung may responsibilidad sa sino mang Pilipino na naririyan. Kaya nga, kakatuwa talaga yung presence ni DOJ Secretary Bida dyan sa Czech Republic. Ito naman si Congressman Egay, napag-utusan lang sa Niboyi. Ano ba? Huwag niyo naman kagalita si Frederick Bida. Alam natin bida-bida yan. Nasa pangalan yung pagiging bida eh. Kaya kailangan pagka inutusan siya ng high-level talks, kagyat tumakbo siya dyan sa nakakayaho bansa natin. Nakakayaho. Mantakin nyo, anong ginagawa? Nitong si DOJ Secretary Bida dyan sa bansa na yan. Wala na bang ibang magkukumpirma? Wala na bang ibang makikipag-dialogo? Wala na bang ibang makukuha ng impormasyon kung nandyan pa sa bansa na yan? O wala na yung si Saldico? Pambihira. Nang nabanggit, hanggang ngayon, hindi natin alam yung mga detalye sa pangyayari na yan. So you feel like, kagaya ng sinasabi ng iba, wala pong proper coordination bago nagkaroon ng anunsyo muna noon ng Pangulo tungkol po dito sa kung nasan talaga yung custody nitong si Zaldico? Oo. Tama po, parang panic mode pag nababanggit na si Saldico. Dahil alam nyo, sa totoo lang po, kahit wala naman si Congressman Saldico, kung gusto lang natin malaman yung katotohanan tungkol dito sa pinakamalaking nakawan sa national budget at flood control, narito po yung mga major players sa ating bansa. Alam mo, nag-petition ako sa Supreme Court at kinwestiyon ko yung presence ng unprogrammed appropriations sa national budget. Lumalabas po doon sa pagsusuri ng mga maestrado ng Korte Suprema, yung 2023, 2024 at 2025 national budget, talagang binastos yung mga unprogrammed appropriations kahit na hindi pa naman napapatunayan na mayroong karampatang pondo ito. At nakalagay na sumiti po sa Korte Suprema yung katakot-takot ng mga dokumento na nagpapatunay na na-release yung pondo ng mga unprogrammed appropriations na ang nakapirma lang ay si Secretary Mina Pangandaman ng DBM. Ito po ay dapat inaaprobahan ng Pangulo. At yung 2023 at 2024 national budget po, wala pong approval ang Pangulo na ilabas. At yung 2025 po, inalis na dun sa provision na kailangan pang pirmahan ng Pangulo. Kaya lahat po ng mga budget na yun, isa lang ang nagdesisyon sa pagpapalabas ni Secretary Mina Pangandaman. At ito po ay hindi na question. Di ba maging huyang si Atty. Vic Rodriguez at yung iba pang mga nagsasalita dito sa issue na to, itong si Senator Rodante Marcoleta, di ba? Ba't di natin tanungin si Amena Pangandaman? Ba't hindi natin tanungin yung si Lucas Bersamin? Di ba?
Yang yung mga pangalan na yan, maya't maya ho lumilitaw dito sa kontrobersya na to. Ang tanong ho dito, bakit tila bagang wala ho tayong naririnig, nakikitang aksyon dito sa di umanong investigasyon kuno para malaman na natin ang buong katotohanan. Alam naman sa bayan ng Pilipinas, ang mastermind si Marcos Jr. tapos. Sa Senate Blue Ribbon Committee at nakita ko po na may talagang pagtatakip sa investigasyon, whether in the ICI at whether in the Blue Ribbon Committee. Ako? Talaga pong ayaw malaman ng Pangulo ang katotohanan. Ano po ulit? Ayaw malaman ng... Ng Pangulo ang katotohanan. Oo, kumbaga hindi na-inform ang Pangulo sa kung ano talaga yung nangyari. Yun po ba yung gusto niyo Kaya nga ipakulugan po, doon? Oo. I doubt it that if they are really sincere in finding Saldico, Congressman Saldico. They are, you're doubting if they are sincere in finding Zaldico. Sino po ang hindi Yes. sincero sa paghahanap kay Zaldico? The government. Kasi it will expose a lot of powerful people in the government. Nakita naman natin yung sinasabi ni Congressman Saldico. Pero kung sabi ko, kung gusto malaman, patawag lang si Yusek Bersamin, patawag si Yusek Cadiz, patawag si E.S. Si Jojo Bersamin. Cadiz. Malalaman na natin na si Secretary Pangandaman. Malalaman na natin kung ano nangyari. At dito sa aking petition sa Korte Suprema, marami na pong lumabas ng mga documents na ibinigay ng Solicitors General sa Korte Suprema. At yan po ay kasalukuyan ko ng pinag-aaralan. At kung talagang sincero ang gobyerno na malaman ang katotohanan, dapat po talaga aprubahan na yung Independent People's Commission against National Budget and Infrastructure. Hindi lamang para mapanagot yung mga nagkasala dito, kundi para malaman natin yung, yung modus operandi para maiwasan na ito. Yun ang mas importante na hindi na ito maulit sa mga susunod na panahon. At yun nangyayari ngayon na biglang wala nga yung kustodiya nitong Zaldico dyan sa Czech Republic is parang another confirmation na hindi talaga sincere ang gobyernong ito sa paghahanap kay Zaldi? Yes, saka po wala pa yung red notice eh. Oo. Tagal na, di ba? Oo nga eh. Tagal na siyang mabes. Congressman, Wala pa yung red pag-usapan notice natin sa yan. Interpol. Oo, kasi nagulat din ako doon sa balita, yung red notice na yan, nung pagdating ni Secretary Vida doon, ang sinasabi, kinukumpleto yung documents para po doon sa filing ng red notice. Di ba Nako. sinasabi nila last year, Na-file na. nakapag-file na? Ba't ganun po yung nangyari? Meron pang Oo, mga kaya nga. additional documents. Ano po ba yun? Kaya nga, nagpapatunay that they are not really sincere in finding Congressman Saltico. He will implicate a lot of people kung siya po ay mapupunta rito. Kaya nga po, siguro si Congressman Saltico talagang gagawa ng paraan niya para hindi mapabalik dahil alam niya na delikado ang kanyang kalagayan, ang kanyang buhay kung nasa kustodya siya ng gobyerno sapagkat ang marami sa mga inaakusahan niya ay nasa gobyerno, mga makapangyarihan sa gobyerno. Sino po dapat sumagot kung bakit may mga papeles na parang tila na late sa pagsasubmit po nitong Interpol red notice na ito? DOJ po ba yun? Kasama DOJ po saka yung DILG, ang alam po may counterpart sila sa Interpol. Isa pang complication din po na nakikita ngayon, wala kasi tayong extradition treaty with Czech Republic. Bilang isang mambabatas, Congressman, ano pa po bang pwedeng gawin para talagang kung mahanap nila si Zaldi, mapauwi po yan dito sa Pilipinas? Kung sincere man sila doon sa kagustuhan na mapabalik po siya dito sa bansa? Kailangan po siguro talaga magkaroon ng red notice. Para sa ganun po, merong basihan yung pag-aresto sa kanya sa ibang bansa ng Interpol. Kasi nga po, kahit na wala naman tayong extradition treaty pero kung Interpol naman yung kakahuli sa kanya, may jurisdiction na rin po yung Interpol kahit sa ang bansa na meron pong kaugnayan ang Interpol. Congressman, help us understand kasi doon din po sa mga naging pahayag ni DOJ Secretary Vida kahapon, may sinasabi siya na 3 passport na na-issue kay Zaldico. Una po, yung official passport daw niya nung congressman siya. Tapos meron siyang current passport na kanselado na. Tapos may dala din daw pong expired passport
nung time na naharang siya last April 16. Ganun po ba talaga yon pagka congressman? Parang daming Daming passport. passports. Baka meron po siyang may diplomatic passport. Ako po, nung first term ko bilang congressman, kumuha ako ng diplomatic passport at yun ang ginamit ko. Pero nung mga sumunod na, nung nag-expire na, hindi ko na po nirenew. At yung old passport mo naman na nag-expire, kuminsan ay itinatago mo yan dahil meron kang mga visa doon. For example, kung 10-year visa ka, so hindi naman magre-reflect yan sa bagong passport mo. So dala-dala mo pa rin yung old passport. Kaya siguro tatlo. Isang diplomatic, isang expired, at isang kanselado ng national government. Ayun, at least nalinaw nyo po. Tungkol po dito sa hindi pa rin natin mahanap-hanap si Zaldico, it's been more than a year, ano? Tama po kung base sa pagkakaalala ko. Sir, anong pinapadala nitong signal dun sa mga posibleng sangkot dito sa flood control at sa mga susunod pa na posibleng ma-implicate yung mga pangalan sa korupsyon kung ang isang Zaldico hanggang ngayon hindi pa rin po natin nahahanap? Kung yun nandito po, hindi pinapatawag, yung pa kaya nang nasa labas. Yung mga Let's go. Congressman Egay. Banatan mo, Congressman Egay. Ayos, di ba? nandito na mga personalities na talagang maliwanag naman na may kinalaman, hindi po iniimbestigahan at hindi pinapatawag. At yung pong pinangako ng ating Pangulo na priority legislation to create an independent People's Commission to investigate this matter ay hindi naman po itinuloy. Marami pong pinapangako ang ating Pangulo na hindi itinutuloy. Magpapakulong ng December 15. At ngayon, meron na namang pangako na ang ombudsman by May, may mga makukulong na para magka-elbow room siguro ang administration. Pero hanggat hindi po talaga, alam nyo, yung cover-up will require a series of cover-ups. At sabi ko nga po, ang pinakamagandang magagawa ng Pangulo ay talagang i-create, pabayaan niya na mag-create ng Kongreso, yung Independent People's Commission na talagang mabibigyan ng mga tao na talagang mag-iimbestiga ng totohanan. At sa ganun, makapagrekomenda ng mga solusyon para maiwasan na ito sa mga susunod na panahon at makapagrekomenda kung sino talaga yung mga dapat kasuhan. Hindi naman kailangan madalian. Ang importante, malaman natin yung katotohanan. At kung gustong kasi anong nangyayari sa atin ngayon, optics yung solusyon ng ating Pangulo. Nagpapabango, nagpapataas ng survey, pero babalik at babalik itong problema. Correct. For example, because of this flood control mess, yung mga important flood control projects for this year ay hindi na-implement. So ano ibig sabihin yan? Pag bumagyo tayo, July, August, September, maraming lugar ang babahain, maraming mapipinsala, baka mayroon pang mga masawi. Babalik na naman sa kaisipan ng mga Pilipino yung nangyari na yan ng flood. Kung gusto mabigyan ng solusyon ng Pangulo ito pa rin niya yung mga pinangako niyang reforma, anti-political dynasty na isa sa dahilan ng korupsyon, yung Independent People's Commission, pinangako niya rin yan, at talaga naman dapat talaga na magpatuloy na yung mga political reforms na ipinangako niya. Opo. So, Congressman Erice, parang tumbukin na ho kaya natin, ang tinutukoy ni Zaldico na mastermind dito ay si Pangulo Marcos, di ba? At saka si Michael Romualdez, right? Doon sa kanyang video, di po ba diretso yun? Opo. Ang binabanggit po ninyo, hindi matukoy-tukoy itong talagang mga may kagagawa nito kasi ayaw ipatawag yung mga taong magtuturo kay Presidente. Ganun pa yun? Opo. Alam nyo, pinag-aralan ko mabuti yung sistema ng budgeting from 2023 hanggang 2025. Hindi po mangyayari na masasalaula ng Kongreso
yung national budget without the cooperation of the executive department, especially those who are involved in the Department of Budget and Management. Yo. Opo. So sa ngayon, ito nga po ang ating sitwasyon kaninyo, no? Parang yung mga dapat ipatawag dito, hindi pinatatawag, hindi pinaiimbestigahan. Ano ang inyong reaksyon dito po sa paghahayag ni dating Speaker Romualdez? Na sabi niya, hindi naman daw siya ang mastermind nito at marami siyang alam at ayaw niyang siya ang maging fall guy. Opo, imposible po kasi hindi alam ni Speaker Romualdez Nako. yung nangyari sa national budget. At hindi rin po, Posible, oh. imposible rin po na hindi alam ni Senate President Jesus Escudero yung nangyari sa national budget. Si Saldico po ay pinili. Alam natin na alter ego ni Speaker Romualdez pagdating sa budget. Pagdating naman po sa 2023, palagay na natin napalusutan yung executive department. Pero in 2024, 2025, lumalabas po modus operandi na ito at ito ay may pagsang-ayon ng executive department. Yo. Okay, so sabi ho ninyo, itong cover up, kinakailangan pa ng isa pang cover up and then cover up ng cover up. So paano po Yes, ngayon, so. paano po ngayon itong congressman sa ating sitwasyon? Si Saldico, hindi humalaman kung nasa saan na. Pero may isang speaker mo na nagsasabi na hindi ako pwedeng ako lang itatapon nyo sa ilalim ng bus. Marami akong alam dito. Meron din po namang Chis Escudero ngayon na meron ng whole departure order. Meron ng Maynard Ngo na ganun din po. At meron na pong iba na ngayon nga daw po ay kakasuhan na ng ombudsman. Ano ho itong ating mga napapanood at nababalitaan ngayon? Ano ito? Ay, ito po ay katulad din na nangyari nung panahon ni dating Pangulong Marcos Sr. na pinipigilan na mailabas yung mga katotohanan at yung mga binabatikos ay pilit na sinusuppress at meron pang pinapatay, pinakulong pa, meron pang inassassinate. Ganon din ang dapat po matutunan ng Pangulong Marcos Jr. yung history natin, yung lessons of history. Kung ayaw niya pong matulad sa nangyari nung nakaraan na sasambulat din to sa bandang huli. Lahat ng pagtatakip, lahat ng mga kasinungalingan, lahat po yan ay isasambulat. Pero meron pa siyang 2 taon. May 2 taon po siya, lahat naman may mga pagkukulang, may pagkakasala kaming mga politiko. Ang importante lang, tanggapin namin at i-correct namin yung mga pagkakamali. So sa tingin ko po, dapat maging sincero ang Pangulo sa paghahanap ng katotohanan, kahit na sino ang tamaan. At kung may pagkukulang siya at pagkakamali, makocompensate po ito kung maitatama niya ito. So, yun po ang aking suggestion sa ating pamahalaan sa Executive Department para malaman ang katotohanan, para maiwasan sa kinabukasan. Dapat magkaroon po talaga ng no-nonsense investigation by an independent People's Commission on Infrastructure and National Budget. At pangalawa po ay yung mga political reforms tulad ng anti-political dynasty, anti-turncoatism, yung supermajority po yan yung isa sa mga dahilan kung bakit nakokontrol ng walang check and balance, pati nga yung minority nakokontrol ng majority. Kaya po, wala talaga yung check and balance. Di ba kung Egay kaya ka natanggal dahil kontrolado ng majority ang minority? Di ba kung Egay? Sistema natin ngayon. Opo. Sige po. So Congressman Egay, muli po, salamat sa inyo pong panahon at sa inyo pong Maraming salamat kung Egay. Isa yan sa magigiting na dilawan ngayong mga panahon na to. Punta na ho tayo dahil merong hearing mamaya. Nag-umpisa na yung hearing. Pakinggan ho natin itong si Bugs Bunny sa interview niya dito kay Ma'am Pinky Webb. Good evening, Pinky. Good evening to all the viewers. Congressman Sige, Sozaldico, according to Bugs Undersecretary Bunny to. Castro, is now in France and he's seeking asylum. So going back, government earlier said that he was nahuli. Yun po yung ginamit na term ni Pangulong Bongbong Marcos. Secretary Vida basically after that said the proper term would have been accosted. And then the ILG Secretary Boying Remulla said that
we'll probably have him back in, 1 to 3 weeks. And then now we learn he's seeking asylum in France. What happened here? What are your thoughts? Did government speak too soon? Well, I think it's obvious somebody dropped the ball somewhere. And I think the people deserve an explanation. Ano ba nangyari at ba't nagkaganon? Yeah. Bakit ito nangyari? Ano po yung inyong mga naiisip? What are your thoughts on why this actually happened? Dami bida-bida. Well, I think that in situations like this, the more transparent our government is, the easier it is for them to explain to the people exactly what's happening. We're all left in the dark as it is, and up to now we're basing it on statements that are coming from up there. But we don't really know for a fact what really is the legal status of Saldico and where he is. Of course, the reports would indicate he's now in France, but paano nga nangyari yun at ano ngayon ang gagawin ng ating pamahalaan? That is actually the question also I wanted to ask you. Just looking at or looking into what we know so far is that, of course, it's very limited information coming from the DOJ secretary. And that, sabi nga niya, disturbing news, wala na sa Prague authorities, si Zaldico, Undersecretary Castro saying he's already seeking asylum in France. And then going back po, sir, doon sa pag-issue ng Interpol ng Red Notice. This was applied way back in November, I believe, and hindi pa po na-i-issue yon sa ngayon. Nagkulang ho ba ang gobyerno o ganun ho ba talaga katagal? Because can government or should government have been, is there a way to have been more aggressive to seek for this Red Notice against the former congressman? I think that that would have been done much quicker. Considering the fact that the government was aware and did announce that they would do everything they could to bring him back to our jurisdiction. Yun nga yung medyo nakakadismaya na ganito nga ang nangyari, and while we were all led to believe that eto na nga, ibabalik na siya, hindi pa pala. Now the next question, as you said, is what is going to happen next? How long will it take for Mr. Ko to be returned to our country? In a situation like this, paano ho ba, Congressman, if you can help us understand possible options that government can take or even what is prescribed by law? He's ba't obviously nakastakap has sila? the right, I'm assuming, Pagtsagain na ho natin. to seek asylum Di ko gumagana itong si Bugs Bunny. Okay lang ho yan ha. Pagtsagain na lang ho natin. Di gumagana si Bugs Bunny. in France, as mentioned earlier by the Undersecretary. So paano ho yun? Habang ho ba nagpapatuloy ang pag-seek ng asylum ay hindi po siya maaaring maibalik sa Pilipinas? The first thing we would have to check is what the French law provides as far as the procedures for asylum are concerned and how they typically handle this kind of situation. Since he is within the jurisdiction territorially, yun ang unang dapat malaman ng ating pamahalaan. And they can, of course, easily do this through the proper channels. And once they have identified what the procedures are, then they should be able to ensure that they are heard and that everything is done as expeditiously as possible. What about, diplomatic relations or siguro speaking government to government, leader of one country to the leader of another country, to be able to influence or push for the return of the former congressman? May ganun ho ba? Well, I would assume that that is already happening. I'm sure that both countries are deferring to what is the proper procedure, and at the same time, they want to ensure that the rights of everyone concerned, both our government in terms of seeking accountability and Mr. Ko, are respected. I think you're right, though. We need to look at this at a deeper level, a deeper dive into what the laws in France actually state regarding individuals who are seeking asylum over there.
obviously as compared to the issue of the former Congressman Zaldico having an arrest warrant here in the Philippines, and of course also his passports being canceled. We understand that there were supposed to be 3 passports, and the DFA had made mention and made it clear that doon po sa 3 passport, 2 daw po pala talaga yung na-cancel. The diplomatic and the regular passport, and then the other one did not have to be canceled because it was actually already expired. I guess for those who may have been wondering bakit isa lang supposed to be yung na-cancel na passport, kasi may mga usapan po gano'n na bakit isa lang yung kinancel ninyo at hindi 3? I just read a statement coming from the DFA regarding that. Congressman, do you have concerns? Are you suspicious of what happened? Meron ho ba kayong naiisip na sinadya ho kaya ito? Wala naman akong alam na ganyan, but what really is of concern, I think, is that we were the trigger was pulled. I mean, we were told that nahuli na nga siya at iuwi na siya, and then those expectations were suddenly dashed when we just found out that that's not the case. And up to now, I don't think we've really heard a sufficient explanation for how that happened. And moving forward, what will the government do to ensure that Mr. Ko will face the cases that are pending against him here? Moving forward, when you said that, Congressman, of course, what we're seeing right now is one way to actually prevent individuals from leaving the country who are possibly under investigation or cases could be filed against them is this issuance of this precautionary hold departure order, or yung PHDO po. As a lawyer, I wanted to ask you, how important is it to, siguro, does this need to be, is there a law that should actually back this up? Because ang dating alam lang po natin ay HDO, at ngayon meron na pong precautionary HDO. Please tell us your thoughts about this. Yes, the framework is there. The question is how consistently and how quickly can our government make use of what is already provided either in the laws or in the rules on hold departure orders. This applies not just to Zaldico, but even to others who were already under investigation. And another thing that to me is very important is not just in terms of the precautionary hold departure orders, but making sure that petitions for forfeiture of unexplained wealth are immediately filed, so that whether or not a person under investigation gets to leave the country, at least we can be sure that whatever assets are involved are at least frozen and preserved for future litigation. That's one thing that I have been very concerned about lately, because I've been reading news about some of the witnesses who did admit to being part of the flood control projects voluntarily returning money. When to me, that shouldn't be a voluntary matter. That should be subject of a forfeiture, civil forfeiture case that can run independently of criminal cases, and that will ensure that all monies involved are preserved and cannot be used by those involved. So, ibig sabihin, sang-ayon ka dun sa sinasabi nitong si Senator Rodante Marcoleta? Napadaanin sa tamang proseso yung pag-susuoli ng pera. Yan ang problema. Bumuboses lang pagka tinatanong lang sila. Pero noong kasagsagan, noong issue na kailangan ba na magsuoli na kagad ng pera, tahimik ko itong si Bugs Bunny. Kaya wala ho tayong respeto dito sa mga dilawan na to. Yan ho ang dahilan, mga kababayan. Pero para po mas madaling intindihin, Congressman, ibig ho ba sabihin kapag there is already a suspicious individual who might have unexplained wealth or is involved in corruption, are you saying that there are enough laws to immediately file for a forfeiture or a freeze order on that individual's possessions, whether it be real property or cash in bank? Yes, we have a law, Republic Act 1379, the civil forfeiture law, that gives the power to the
Office of the Solicitor General to file civil forfeiture cases, and I emphasize civil, so that they don't have to await the filing of criminal cases or the outcome of criminal cases. They don't have to prove guilt beyond reasonable doubt. They just have to prove preponderance of evidence. And under the AMLA laws as well, they can work with the Solicitor General to go after and then, at least in the meantime, preserve those and eventually forfeit those in favor of the government. And you're talking about the OSG, not even the ombudsman here. Under the law, it's the Solicitor General. Under the original law, it's the SOLGEN. I understand under the Anti-Money Laundering Act, the AMLA also can work with the SOLGEN to do this. Now, the Office of the Ombudsman, even if they don't have directly the power, they can also work with the SOLGEN, Solicitor General, to get this done. So then there must be, I guess, more active participation on the side of the OSG to be able to freeze assets or yung sinabi niyo na pong forfeiture cases. Actually, matagal ko nang panawagan yun eh. Nung pang lumabas yung mga witnesses who talked last year, spoke about yung paano ginawang batasan yung budget ng national government, ay sana nung paman na-file na yung civil forfeiture cases na yan. I guess sayang po, sir. All right, we need to take a very short break. We'll continue our discussion with to really why we got you, sir, as a guest tonight. I just had to ask a number of questions regarding the what happened to Zaldico. Attorney Carpio files a criminal complaint against the AMLAC, the BSP, and a number of congressmen and a congresswoman. Of course, that includes you. Ang sabi po nila, citing Section 8A of Republic Act 9160, yung pong sa AMLA. And I will read it, sir. The AMLC and its secretariat shall not in any way disclose any information in any manner. Congressman, ibabangga ko na po ito doon sa sinasabi naman po ng mga kasamahan ninyo, doon naman po sa Section 2 of the Bank Secrecy Law or Republic Act 1405, wherein deposits are considered confidential except upon a written permission of the depositor or in cases, ito po yung ginagamit, in cases of impeachment or upon order of a competent court in cases of bribery or dereliction of duty of public officials or in cases where the money deposited or invested is the subject matter of the litigation. What I want to find out, Congressman, nagbabanggaan ho ba itong dalawang provision na ito? No, this is not well known to